I am just here to share the facts, to share the truth, okay, about TokTok business. Okay. Hi guys! Welcome back to my channel. My name is Michelle Antalian. So for this video, okay, pag-uusapan natin lahat ng mga negative reviews na maaaring nakita ninyo, nabasa ninyo, di ba, while you're doing your research. Okay, baka napanood nyo itong video nito. Ayan, I am not here to attack the person or the vlogger or the YouTuber personally. I am just here to correct yung mga misinformation na nabanggit dun sa video. Okay? I'm just here to correct the misinformation. Kasi ang gusto natin, ang gusto kong mangyari sa video na to, ang pag-usapan natin lahat ay facts. Hindi haka-haka, hindi based sa opinion, hindi based sa post ng kung sino man na hindi mo alam kung totoo or hindi. Tama ba? Gusto natin ay facts. And I am here to share to you my unbiased opinion about sa totoong nangyayari or totoong experience bilang isang TokTok operator. So, before I proceed, onting disclaimer lang. Hindi ako binabayaran ng TokTok para gumawa ng video na to or to defend. Okay? To defend the company. Okay? Kasi mamaya isipin mo, baka binayaran ka ni TokTok kaya gumagawa ka ng video. Wala. Ni piso po wala. Okay? So, ako po mismo, gusto ko lang gawin tong video na to because ayoko ng misinformation. Diba? Toxic sa social media, maraming ganyan eh. Right? Hindi mo alam yung tama, hindi mo alam yung mali, hindi mo alam yung tama or yung mali. So, hindi mo alam yung paniniwalaan mo. And I am here to debunk all of this and to explain to you everything. Okay? Black and white tayo sa video na to. Okay? I can promise you that. Ngayon, so, personally, who am I and why would you listen? Ako po ay isang online seller for 5 years. Matagal na po ako nag-online business. Me and my husband, we have a company also in the Philippines. We sell electric bikes and scooters. So, in short, negosyante na ako. Okay? And ngayon, yes, TokTok franchise ako and TokTok operator. And that's why, okay, kaya ko i-share sa inyo yung totoong nangyayari. Okay? Totoong nangyayari. Ngayon, after this video, if you like it, good. If not, hindi. Diba? Walang problema. I am just here to give the other side of the coin. Kasi alam ko, yung iba, ayaw ko talagang gumawa ng ganitong video, pero I think it's necessary. May mga tawag dito, may mga ibang operator na takot gumawa ng ganitong video, but I'm not scared. Okay? Again, I am just here to share the facts, to share the truth, okay, about TokTok business. Okay? First things first, nasabi dito sa video na to, okay, pumasok kasi siya sa isang TokTok official support group. Okay? TokTok official support group. First of all, wala pong official support group. Okay? Mapa-franchise ka o hindi, wala pong official. Kaya pa nag-search po kayo sa Facebook na may nakalagay TokTok Riders Official, TokTok Operators Official, wala po. Walang official Facebook group na support. Kasi po, ang trabaho po ng taong nagpa-join sa inyo, nagpa-franchise sa inyo, nung coach nyo or nung mentor ninyo or whatsoever kung naman tawag ninyo, no? Is sila ang mag-guide sa inyo at magtuturo kung paano gagawin ang business. Okay? So pumasok siya sa group na yon. Okay? And then, nakita niya na isa sa mga comment o isa sa mga negative review na nakita niya is marami pong riders na nagko-complain na mababang delivery fee. So, yun number 1. Mababa ang delivery fee. Okay? There are two sides in this. First of all, ang common mistake ng karamihan. Okay? Common mistake ng karamihan. Okay? Kinukumpara si TokTok kay Grab, kay Lalamove, kay Mr. Speedy, kay Transportify, whatever. Right? First of all, si Grab po mismo, siya po ay taon na. Almost 10 years na po si Grab sa Pilipinas. Let me ask you this. Nung una po ba nag-launch si Grab, marami na bang users kay Grab? Wala. Tama? Sila rin mismo kailangan mag-adjust. They did marketing. They did all of these advertisements para marami pong tumangkilik kay Grab. Hindi agad-agad pagka-launch ni Grab, talagang bumulusok na. Tama po ba? Yun yung nakakalimutan ng iba. Diba? Kinukumpara, bakit si TokTok ganyan, kay Grab ganito. Ang layo po. Si TokTok, 7 months pa lang. Kaka-launch na December 8, 2020. We are seeing all of these features. We are seeing all of this progress. Pero, dahil mas kilala natin si Grab, at dahil syempre mas matagal na si Grab, mas established siya, we are comparing it. Pero, ang layo eh. Ang layo po. Diba? Tama po ba? So guys, kahit anong business yan, na mapa-traditional business, mapa-online business, ang isang negosyo, may adoption period.
Okay? Adoption period. Ang hindi ko maintindihan, okay? Itong taong nasa video na to, okay? Nasa cryptocurrency siya. She's an investor. Dapat alam niya na, for example, crypto, may adoption period yan. Hindi nga lahat ng tao naniniwala sa crypto. Tama po ba? Baka ikaw, nanonood ka, hindi naniniwala sa crypto, right? I do crypto. Okay? I do crypto. My husband does crypto. I believe in crypto. Pero hindi lahat naniniwala doon. Pwedeng isipin scam, pwedeng gets and for crypto to be known, may adoption period din yan na nangyayari. But anyway, going back to the topic, tawag dito sa nga, common mistake, we compare TokTok sa mga matatagal ng kumpanya. Okay? Now, let me ask you this. Ito one scenario lang, no? Na-try mo na ba mag-book kay Grab ng maulan, rush hour, or holiday, tapos sobrang taas yung fare? Ako, na-experience ko na. Price surge ang tawag ng tama. Yung tipong nag-try ka na mag-book ng Grab car, ng Grab taxi, tapos gusto mo na yung SUV, gusto mo na yung Grab premium, yung mahal na, para lang makauwi ka ng bahay. Ang mahal-mahal nung fee, okay? Hindi makatarungan, tama? Pwede mo sabihin nga, nasa-scam ka ni Grab dahil, di ba, ang taas-taas ng price. Tapos minsan na malupit pa dito, pag-book mo, ang hirap mag-book, di ba? Akala mo matraffic. Pag-book mo, pagsakay mo, ang linis ng EDSA. Tama po ba? So, my point here is this. These little facts, hindi na-feature, hindi nasasabing scam. Right? Hindi nasasabing scam. Pero dahil si Grab lang option ngayon, option noon. At ngayon na may bago, like TokTok, lahat na ng problema, napipinpoint na. Right? So, another thing, okay, sige Ma'am Mitch, okay, mababa yung delivery, pero kawawa yung riders, andyan na tayo. I sympathize with the riders. Pero, think of this, ang goal ni TokTok is marami pong users ang gumamit ng TokTok. Yun ang goal niya. Maraming users from these competitor companies ang lumipat kay TokTok. Right? Siyempre, di ba gusto niya magkaroon ng maraming users? Kasi maraming users, maraming bookings, maraming income din si rider at si operator. Right? Ngayon, kapag mataas yung fee, sa tingin niyo ba maraming mag-a-adapt? Maraming magda-download? Maraming magbubook? Hindi. So, my point here is this. Yes, maliit ang tawag dito, onte ang mas mababa ang delivery fee ni TokTok compared sa iba. Pero that's also the marketing for a lot of people na mag-download kay TokTok at gamitin sa TokTok. So, in short, the company is doing this para mas makilala si TokTok, mas maraming lumipat kay TokTok dahil mas affordable. Tama? And at the same time, let's be honest, diba? Maraming tao ngayon naghahanap ng trabaho, maraming tao ngayon naghahanap ng extra income. Hindi lahat ng mag-inquire sa inyo na riders, tawag dito mababait. May choosy dyan, may pasaway, may mabait, may masipag. So, that's why, kailangan po kapag kumukuha kayo ng riders kung kayo operator na filter interview, hindi porket may nakuha ka ng rider, yun na. Yan, another mistake ng ibang operators. Excited. Pagka-franchise, kukuha agad ng rider, hindi man lang kinausap, hindi man lang chinek kung umaten ng training, hindi in-interview, hindi chinek yung requirements. Ang ending, sakit sa ulo. So, if you're an operator right now, please, kung ayaw mo ng sakit sa ulo, you need to filter and interview your riders. Piliin mo. Okay, parang ano lang yun eh. Di ba pa nag-apply ka ng trabaho, ini-interview ka ng HR? Kasi gusto nila, you are the right person for the right company. Same with your business. Di ba? Make sure that your rider is the right rider for your business. Okay. Ngayon, pangalawa, okay? Refresh button. Okay? So, unang-una po na-launch si TokTok, just to give you an overview, nung unang na-launch po si TokTok, walang PIN. Okay? Walang PIN. So, ang nangyari po noon, marami po mga tusong riders at operators ang gumagamit ng auto-clicker. Okay? Ano po ang auto-clicker? Ang auto-clicker po is an app or software na kung saan pwede kong agawin yung booking mo kahit natanggap mo ng booking. Kaya po, unfair. Tama? Unfair. So, anong ginawa ng company? Naglagay ng PIN for security purposes. Okay. Nagkaroon ng PIN na wala ng auto-clickers. Ngayon, may mga nagreklamo pa rin. Bakit daw may PIN? Bakit daw mahirap? Bakit ganyan? Etc. Maraming reasons. Okay. Ginawa ng company after few months of testing kasi check nila, okay ba o hindi, right? After few months of testing, tinanggal nila yung PIN. Ngayon, slide na lang. Kailangan mo lang iswipe. Okay? Guys, again, this will all boil down. You need to interview your riders.
Okay? Hindi po basta may naging course sa'yo na rider yan na. You need to choose the right rider for you. And dapat, number 1, malakas yung internet. Pangalawa, mabilis mag-swipe. Yes, mabilis dapat mag-swipe. No? Kasi, right now, given a fact, dahil nga bago pa lang si TokTok, huwag mong i-expect na ganun karami agad ang bookings. Tama po ba? Kasi nag-a-adapt pa nga lang ang tao eh. Nakikilala pa lang. Hindi naman nagkulang ang company para mag-advertise. Hindi na kumukuha sila ng endorsers para ma-advertise. And ikaw, as a business owner, it is your job as well to advertise your business. Diba? Para sa area ninyo, para lalong makilala si TokTok. Correct? Ngayon, okay, so ngayon, guys, swipe na lang ngayon ang kailangan mong gawin. Ma'am Mitch, may mga operators ka bang nakakakuha ng booking, yung mga rider nila? Yes. Meron. Yes. Papakita ko na lang sa screen, ayan. Okay, so ipapakita ko lang na mabilis. Yan po yung mga operators ko na may riders na nakaka-booking ngayon. Eh, Ma'am Mitch, lahat ba ng riders nila active o inactive? Honest? No. Hindi lahat active. Okay, may active, may hindi. Okay? Pag hindi active, then it's okay. Just find more riders. Kasi tandaan mo, ikaw bilang operator, meron kang 100 riders. Same lang din eh. With any other business. Ako like a business owner. Hindi lahat na naging empleyado ko when I started my business, empleyado ko pa rin ngayon. Kapag hindi maganda performance, tatanggalin ko. That's the fact of being a boss or being an owner of a business. Right? So, same kayo. Kung ikaw isang operator, hindi active yung rider mo or pasaway, tamad, mareklamo yung rider mo, remove the rider and find another rider. Gets po ba? So yan na. I am not, hindi ko kailangan gawing mabulaklak or hindi ko kailangan magtago sa inyo about whatsoever. Yes, may inactive at may active na rider. Your goal here is to find riders that are perfect for your business. Masipag. Okay? Ngayon, okay, pangalawa, sabi daw, mahirap daw kumuha ng booking. Okay, marami nagreklamo na, Ma'am Mitch, ang hirap kumuha ng booking, mahirap, tawag dito, walang makuha mga delivery. Right? Again, number 1, bago pa lang si TokTok, nasa adoption phase pa lang tayo. Andiyan na tayo, right? Bago pa lang. Especially in the provinces. Kung kayo ay nasa Metro Manila, ang mga riders nyo ay dapat umiikot sa mga matataong lugar. Kagaya ng Makati, Quezon City, Binondo, Tondo, ang dami po dyan. Sa Chinatown, sa may Divisoria, marami po dyan na nagbubook. Okay? Makikita nyo po sa loob ng inyong TokTok Operator Portal yung mga lugar na may pinakamaraming mag-book ng TokTok. So, if I were you, advise your rider na magtambay sa mga lugar na yun. Okay? So, ibig sabihin, may paraan. Ang problema lang kasi, kaya marami po nagko-complain, mahirap daw, mahirap mag-refresh. Kasi hindi alam. Hindi nag-guide sila ng tama ng mga coach na nagpasali sa kanila. And I am very sorry if that is happening to you. Okay? I'm a coach of my team. I support my team. I support my members. I do trainings with them, technical trainings. I give them tips and everything because it's my job. Right? So, ngayon, if napapabayan po kayo ng inyong leader, I'm sorry to hear that. Okay? I'm very sorry. That's why I'm making this videos to give information and I hope na makatulong sa inyo. Ngayon, ito pa, no? Okay. So, nasa na ako? Ay, mahirap daw kumuha ng booking. Right? Okay. Anong turnaround natin dito? Ma'am Mitch, nag-ikot na talaga yung mga riders ko. Ang hirap talaga kumuha ng booking or nasa province ako, nasa Cebu, Dumaguete, whatever, Davao ko. Wala kami makuha booking kasi unti pa lang nagtutok-tok. Ito advice ko sa inyo. Ito bibigyan ko kayo ng strategies. Okay? First, offline muna na strategies. Okay? Paano offline? Mamigay ka ng flyers. Diba? Kontakin mo yung mga kapitbahay mo, kamag-anak mo, doon sa lugar ninyo. Kontakin mo yung mga business owners sa kapitbahay mo. Maybe may grocery dyan. Maybe may restaurant dyan. Diba? Kailangan nila magpa-deliver. Ngayon, may logistic service ka. All you need to do is talk to them. Pangalawa, magsabit ka ng tarpaulin sa labas ng bahay mo para lalong makilala ng mga tao sa lugar ninyo na may TokTok. Right? Pangatlo, pwede ka magsabit rin ng mga tarpaulins. Magsabit ng tarpaulins sa mga bahay mo. Pwede ka rin magsabit ng tarpaulins. For example, no, sa lugar ninyo, may mga laging tinatambayan ng tricycle or motor. Diba? Tawag ito, mga sari-sari store, eatery, canteen. Diba? Sabit ka ng tarpaulin mo.
Okay? Para makakuha ka ng mga riders, para makakuha ka ng mga taong mas marami, para makakuha ka ng mga tao na mag-download ng TokTok app at ilagay pa nila yung referral ID mo. Tama po? So, ibig sabihin, may mga paraan pala. Kailangan lang nating mag-effort. We, here, kung ako operator at ikaw, baka naman ikaw din as an operator, we need to help each other to uplift our business. Wala pong mangyayari kung sisiraan mo si TokTok, sisiraan ko si TokTok. Nagnegosyo tayo eh. Kumbaga nangyayari, sinusunog lang natin yung negosyo na dapat nagtutulungan tayo na para lalong mas makilala. Make sense? Tama po? Okay? Ngayon, another thing. Ito online. Makipag-partner ka sa mga restaurants, makipag-partner ka sa mga online sellers, makipag-partner ka sa mga traditional business, yung mga tawag ito, nagbibenta ng milk tea, nagbibenta ng mga ukay-ukay, nagbibenta ng mga bag. Kasi maybe, kaysa mag-book pa sila ng pa-deliver ng iba't ibang apps, diba? Ng iba't ibang apps. Ako bilang negosyante sayang lang sa time and effort ko na mag-book pa ako. Okay? Kasi syempre, magbabalot pa ako ng items ko. I've been there. Kukuha ka ng item sa supplier, i-inventory mo, mag-a-assist ka ng customer, pabalutin mo pa. Pagkabalot mo, inform mo si customer. Ngayon, magbubuka pa ng delivery. Ngayon, ikaw, may logistics business ka. Tama? You have your TokTok delivery business. Kung may riders ka na nahihirapan mag-booking, etong pwede mong gawin. Assigned bookings. Right? Assigned bookings. For example, ikaw operator. Ikaw na lang negosyante. Ikaw negosyante, ako operator. Uy, Mare, nakikita ko lagi ka nagbo-book. Ito na lang gawin natin, no? Kesa maubos yung oras mo mag-book, kesa mahirapan ka pa, yung oras na ginagamit mo sa pagbo-book at pagko-coordinate ng deliveries papunta sa mga customers mo, isave mo na lang yan para sa negosyo mo. Okay? Ipasa mo na lang sa akin yung mga deliveries mo. May mga riders ako. Anytime, pwede sila mag-deliver para sa'yo. Ipasa mo sa akin yung deliveries, i-encode ko sa portal ko, dito sa operator portal ko, and I can assign to my rider those deliveries. Problem is solved. Tama po ba? Kailangan na ng effort. Ma'am Mitch, wala akong kaibigan na online seller. Saan ako maghahanap? Bigyan kita ng tip. Punta ka Facebook. Lagi ka naman nag-Facebook, tama? Facebook Marketplace. Punta ka sa Facebook Marketplace, ilagay mo yung location mo. For example, Cebu. Okay? Pagkalagay mo ng location Cebu, ang daming lalabas dyan na nagbibenta sa Cebu. Message mo isa-isa. Siguro naman sa 100 na i-message mo, na i-offeran mo, "Hi, good day. This is Michelle Antalian. I'm a TokTok. I'm an owner of a delivery business. I have TokTok riders that can deliver for you anytime. Would you be willing to partner?" Message mo. May mawawala ba? Wala. Kung sinubukan mo, malalaman mo yung resulta. Kapag hindi mo susubukan, wala ka malalamang resulta. Tama ba? Doon pa lang, pag-search pa lang sa Facebook Marketplace, marami na. Okay? Marami na. Pangalawa, Facebook groups. Marami po mga Facebook groups buy and sell. Tama? Yung mga, for example, buy and sell Cebu City. Ito lang, Cebu na yung nagamit nating, sample, no? Buy and sell Cebu City. Kita mo, ito, nagpo-post, may yema. Magpo-post, ube cheese design, nagpo-post, cake, milk tea, pizza, burger, etc. Message mo. Tama po? Message mo o offer mo yung mga delivery business mo. Offer mo yung logistics mo, offer mo yung mga riders mo. Ngayon, paano gagawin? May group chat kayo, isend sa yung orders, and then ibabook mo lang sa portal mo, assign mo ng booking. Tapos. And I am here to share to you strategies to make your business work because I want you to be successful in your business. Kasi kapag umasenso ka sa TokTok, lalo nakikilala sa TokTok, lahat naman tayo mag-benefit eh. Tama po? Okay. Ngayon, Ma'am Mitch, sige, kukuha ko ng seller, pero mahirap kumuha ng riders. Hindi ko alam paano kumuha ng riders. Ito ang common mistake ng iba. Sorry, I'm just being emotional here because I'm sad that other operators sa papabayaan sila. I am very sad. Very sad. Okay, anyway. Ito, tip ko sa inyo. Nahirapan ka kumuha. Itong problema muna ng mga newbie na TokTok operators. Operator ka, naghahanap ka ng riders sa existing na Facebook group na TokTok support group, TokTok, ano mga TokTok group na yan. Right? Doon TokTok.
Lahat ng tok-tok rider, lahat ng tok-tok, ba't ka pa maghanap doon ng rider? Makes sense. Magulo. Right? Anong pwede mong gawin? Search Facebook groups. Maghanap ka ng mga pasabay, mga delivery. Mag-post ka doon. Kasi, pwede, remember ha, pwede ka mag-hire part-time ng existing existing Grab rider, Lalamove, Mr. Speedy, Lazada. Pwede kang mag-hire ng existing riders ng ibang competitor companies natin para mag-part-time sa TokTok or full-time. Okay? All you need to do is post in your social media, in your Facebook, post in Facebook groups. Eh, Ma'am Mitch, nag-post na ako 1 time or 2 times, wala naman nag-inquire. Kailangan consistent ka rito. Hindi porket nag-post ka 1 time, ayan na. Tama? Post ka consistently. Post 1 time, 2 times, 3 times a day in different groups. Right? Hanggang makahanap ka ng riders. Ang tanong, ang problema, hindi ka consistent. Agad nag-give up ka. Pangalawa, papakita ka ng example. Papakita ko rito. Kita nyo? Mga riders mismo nag-i-inquire sa akin. Direkta. Hindi ako nag-aalok ha. Sila mismo nagsasabi, Ma'am Mitch, pwede po ba ako mag-apply maging rider? Hiring po ba kayo? Ayan, comments, videos. Ayan ha, sila mismo lumalapit. How? Social media marketing. Actually, ako pinamimigay ko na ngayong riders ko sa mga franchises ko eh. Bakit? Kasi nasa abroad ako ngayon. 'Di ba? Ang kailangan ko lang onting riders lang for my online business. Right? Online business ko. Okay, simple lang. Social media marketing. Ma'am Mitch, paano? Boost post. Mag-boost posting kayo sa Facebook. Mag-advertise kayo sa Facebook. Tama? Post kayo sa Facebook, Instagram. Diba? Post ka sa sarili mong Facebook. Post ka sa mga Facebook groups. Ma'am Mitch, hindi ko alam paano mag-boost post. Alam niyo po ba ito? YouTube. Okay? Kung hindi man kayo tinuturuan ng mga coach ninyo, punta po kayo sa YouTube. Marami pong free tutorial kung paano po gagawin. Okay? Marami po information dyan. Sobrang dali na po kailangan nyo gawin. Kusang riders mismo ang lalapit po sa inyo. The problem is, kaya po kayo nahihirapan paano kumuha ng riders is because you just don't know how. Okay? You just don't know how. Okay? Ngayon, sinasabi ko na sa inyo, again, online, offline, maraming paraan. Offline, tandaan nyo, pwede tayong kumuha ng tricycle at 4 wheels na ngayon, ha? Ang tricycle pwede sa probinsya. Simple lang. Ito gawin mo. Car wash. Sa car wash, ilang kotse araw-araw? Lahat ba nagpapa-car wash doon? Fully paid ang kotse? Hindi. Baka nagbabayad din ng monthly, baka naghanap ng extra. You don't know. Right? Sabi ka ng tarpaulin. Kasi habang nagpapa-car wash doon, naghihintay sila matapos yung kotse. Ay, ano yung TokTok? Pwede pala ako mag-apply 4 wheels. Pila ng tricycle, yung mga toda-toda. Lagay ka doon ng tarpaulin. Or sa likod ng tricycle, di ba ma-traffic sa Pilipinas? Kung ako nagda-drive, nakita ko, sa likod ng tricycle, TokTok, picturean ko nga. Gets po? Maraming paraan. Sabi ka ng mga tarpaulin sa tindahan, sa bahay ng best friend mo, bahay ng kumari mo, lahat ng kamag-anak mo. Diba? Kung ayaw mo kung hindi ka techie, offline. Online, Facebook groups, Facebook postings, advertisements ka, boost posting. Okay? I hope these strategies help you. Kasi po may paraan. Hindi ka lang willing gawin yung paraan para makakuha ng riders. Okay? So, hindi po mahirap. Hindi mo lang alam paano. Okay? Ngayon, eto pa. Next question. Nawawala yung 7%. Ipapakita ko tong video na to. But wait, there's more. May aberya pa sa 7% daw ng commission ng operator. So, let's do the math. Sabi nila ngayon, 2,000 pesos na ang top upload. So, at least that's a good thing, hindi na 5,000. Ngayon, bago maubos ang 2,000 na load, kailangan mag-deliver ang mga rider ng at least 10,000 pesos sa mga fees. Ang commission ng isang operator ay 700 pesos. So, bibigyan ng TokTok ang mga operator ng 2,700. Tama? So, ang kita dapat ay 700. Ang problema, hindi mo pala ito mawi-withdraw. Ang 700 ay kailangan mong ibenta sa rider. Yan yung video. It is sad that she's making this video pero walang research. Okay? Now, again, I'm not attacking her, whatever, but sana naggumawa siya ng research. Kasi mali po yung nasa video niya.
Ang 700 po, hindi nawawala. Ang 700 po, hindi ka lang ibenta. Kasi ito for example, operator ako, di ba? Operator ka. Pagka-top up mo ng 2,000, yung 700 mo, papasok po sa JC wallet ninyo, sa account ninyo. Hindi nawawala. Hindi mahirap i-withdraw. Nandun lang yun. Okay? Hindi mo kailangang ibenta yun eh. Yung 700 mo, pwede mong i-encash every Tuesday o Wednesday, weekly. Weekly. Hindi tatago sa'yo ng company yan. Hindi ka pinagbabawalan ng company, kunin yun. Kailangan mo lang i-encash. Okay? Andun yun, buong buo. 700 buo. Ulitin ko, buo. Okay? So, yung 700 pesos po, nandoon lang. Okay? Ngayon, pwede mong ipunin, pwede mong i-withdraw anytime. Tuesday and Wednesday, pwede mong i-encash. Pwede mo ipang top up ulit. Okay? Kaya hindi po totoo yung nasa video na to, na sinabi niya na kailangan kailangan ibenta ulit. Hindi. Hindi po. Yung 2,000 mo, okay, 2,000 nag-top up ka, babalik sa'yo 2,700. Yung 2,000 mo pupunta sa operator portal mo. Yung 700 papasok yan sa JC wallet mo. Iba po yun. Magkaiba. Okay? Hindi po nawawala. So, yung nasa operator portal mo, yung po yung pang-load ninyo sa riders ninyo. Yung 700 mo sa JC wallet mo, pwede mong i-withdraw and cash anytime. Claro? Walang nawawala. Okay? Kuwang-kuwang nyo po yung 7% nyo. Okay. Ito po actually, no? Ito yung proof. Papakita ko sa screen nyo. Yan po yung mga 700. Diyan po pumapasok yun. Baka hindi nyo lang alam paano hanapin. Okay? Ngayon. And also, ito guys. Hindi lahat na nagfa-franchise TokTok ang hanap. Ulitin ko. Hindi lahat na nagfa-franchise TokTok ang gusto. Paano ibig sabihin ko? Yung iba po nagpa-franchise, ang habol nila showmaking. Okay, ulitin ko. Yung iba nagpa-franchise, ang habol nila showmaking. Gusto nila magbenta ng food products, gusto nila magbenta ng copper mask abroad, gusto nila magbenta ng mga JC Premier products, international or local. Okay? So, hindi po lahat na nagpa-franchise, TokTok yung habol. Pero wala silang choice. Ma'am Mitch, wala bang separate franchise ang showmaking? Wala po right now. Okay? Kaya wala pa pong limit ngayon. Okay? Wala pang limit ngayon. So, right now, no choice ka, kahit gusto mo showmaking lang or gusto mo lang TokTok lang, sa 17,888 mo, automatic magkasama po talaga yun. It's your choice kung gusto mo gawing parehas o showmaking lang or TokTok lang. Ito pa. Okay? Guys, isipin mo walang limit ang operator sa isang area. Bakit? Kung ako, kasi ganito ito pong structure ni TokTok. Ang isang operator, pwede ko pong kumuha ng 100 riders. 100. Okay? Saan, Ma'am Mitch? Luzon, Visayas, Mindanao. Ibig sabihin, nasa abroad man ako or nasa Metro Manila ako, pwede akong kumuha ng riders sa Pangasinan, Cavite, Cebu, Bicol, name it. Hanggang Sulu. Pwede akong kumuha ng riders. So, technically, pag naging operator po kayo, hindi lang sa area mo. So, kahit na meron na sa area mo, it is okay na pwede ka, na maging operator ka. Bakit? Kasi pwedeng mas maging masipag ka, pwedeng mas maging mas may effort ka, pwedeng, pwede kang kumuha ng riders sa ibang lugar. Nagigets po ba? Okay? So, ngayon, ito pa. Sinabi niya sa video, TokTok is going international. Nag-react agad siya doon. First of all, ito yung screenshot sa video niya yan. Wala pa pong official announcement that TokTok is going international. Ang sinabi lang po ng CEO, maybe, probably, hopefully. Okay? Hindi sure. Walang totoo, walang base na to na fact. Okay? Wala. Okay? Ngayon, may nakita siyang post, ini-screenshot, ninagay sa video at sinabing, ayan, pang-international. Wala po. Sasabihin ko na sa inyo, wala. Ako nasa abroad. Wala. Okay? Wala. Ulitin ko, wala. Okay? Ngayon, okay, now this is the big question. Okay? Sasama ko na rito kasi mamaya sabihin nyo, I'm avoiding the topic. Baka tawag dito, baka sinasabi nyo na bias ako. I will say it here. Okay? First of all, okay, bago ka mag-react, bago mo skip, bago mo i-end tong video na to, just hear me out. Okay? We are almost done. Just last 5 minutes, no? Last 5 minutes tayo, guys. Okay? First of all, ito yung biggest question. MLM or networking ba si TokTok? Si TokTok ay hindi po MLM. It's a delivery business. JC Premier, however,
on the other hand, which is a sister company of TokTok, kasi isa lang may-ari eh. Sister company sila. JC Premier, on the other hand, is MLM. Ulitin ko si TokTok ay isang delivery business, si JC Premier is an MLM or networking company. Okay? They are different. However, dahil magkasama sa package, the benefits of being a JC Premier distributor is also included. Okay. Bago ka mag-react, ang pagre-recruit, ng operator is optional. Ulitin ko, optional. Kung ayaw mo, okay lang. Kung gusto mo, okay din. Walang problema. Ang problema kasi, na highlight sa mga review videos na ito. Sa ibang team po kasi, ang focus nila ay pagre-recruit lang. In my team, I don't focus on recruiting. I don't focus on teaching my team kung ayaw nila. Okay? There's free will. And at the same time, ito po yung mga proof of trainings bago kayo mag-react sa akin. Ayan. Marami akong ginawa na technical trainings para sa kanila. Marami po akong tinuturo na tutorials, tips, and strategies, marketing. I teach them how to make a Facebook page. I teach them how to do Facebook ads, both for getting riders, both for expanding their business. Ayan po lahat ng trainings na meron sa team namin. Okay? So, ayan po yung tinuturo ko. The problem is, nagre-react agad yung iba dahil may napanood silang webinar or video na may puro recruit, puro networking, at akala yun na. Hindi po. Okay? Kung ayaw nyo mag-refer, okay lang. It's your choice. Walang mawawala sa'yo. Huwag mong sisihin na kailangan mag-refer kaya hindi ka kumikita sa negosyo na to. Kasi hindi mo ginagawa. Kasi hindi mo pala alam yung dapat mong gawin. Do we understand? Kasi may paraan. No? May paraan po. I will show you results of my other operators here. Sila po mismo, they did the business, kumukuha sila ng riders, nakipag-partner sila. So, ipapakita ko po yung mga pictures katulad ito. Okay, nakipag-partner po sila sa mga restaurants, nakipag-partner sila sa Muti, nakipag-partner sila sa McDonald's, sa Jollibee. Sila po mismo nagkukusa makipag-partner sa mga restaurants para po yung mga riders sila ay may bookings. Another thing, ito rin po resulta ng mga 3% nila. Okay? Diba may referral code? Diba may 3%? Ito po yung mga resulta ng referral commission nila. Just to show to you that it works. Okay? Pati ito yung income nila sa showmaking at saka sa Boy Bondad, sa mga order sa food products. Ayan po. You have a lot of options included in your franchise. So, wag po nating i-blame dahil networking, dahil MLM, or kasi optional to eh. Wala pong connection yung dito. Ang goal natin is kumuha ka ng riders. Magkaroon ka ng riders. Kung gusto mo lang i-focus si TokTok, good. Marami pong trainings, maraming paraan. Okay? And I hope i-apply nyo po yung strategies na share ko dito sa video na to. Ngayon, okay? So guys, okay? That's it. So, again, ito lang pinakahuli ko sasabihin. TokTok is not perfect, but TokTok is just starting. Personally, I'm excited for TokTok number 1 because it's locally owned. Diba? Mas gusto kong supporta ng locally owned business. Pangalawa, sobrang dami na pong benefits ngayon ni TokTok. So, kapag kayo po naging TokTok franchisee, may TokTok mall ka na, may 4 wheels pa. Isipin mo, ako user. Diba? Kung gusto ko ng 4 wheels for delivery, hindi ko pwedeng gamitin si Grab. Kailangan kong gamitin si Transportify or si Lalamove. Right? I use Transportify a lot. Lalo na pa nag-order ako sa supplier ko sa Divisoria, sa Chinatown, or sa Cavite, sa mga suppliers ko ng food products ko sa online grocery ko, no? I book Transportify. Okay? Ngayon, dito with TokTok, okay? Kakalan siya ng 4 wheels, no? Dito with TokTok, pwede ka mag-book ng Grab, pwede ka mag-book ng delivery, pwede ka mag-book ng 4 wheels, pwede ka mag-book ng sa tricycle ko na sa probinsya ka, pwede ka magpabili. My point here is this. Darating yung time, isang app na lang gagamitin mo para sa lahat. You don't need to use this multiple apps anymore. Kasi yung services ng mga apps na ito, okay, yung services nito, nandito na lahat kay TokTok. Okay? All in one app. And at the same time, just to give an idea, diba kasi sabi ko nga, I have a business, I'm an online seller. It's very simple, guys. Sobrang mahal po magtayo ng sariling online business. Papakita ko na lang sa inyo. So, this is our company.
Okay? So, kami po mag-asawa, sabi ko nga, we sell electric bikes, we sell electric scooters. Pwede akong mag-complain, ang hirap magbenta, walang may gusto. Ako po mismo, we join expos. We join, tawag ito, booths. Nagbo-booth kami. Nagmamano-mano ako, nagpapatry ng scooter, nagpapatry ng bike. Magkano puhunan namin in this business? Milyon. Hindi ko sabihin yung exact figures. Milyon. Okay? At nung dumating po yung COVID, naapektuhan po talaga kami dahil nagkaroon kami ng problema sa supply. My point here is this. Mapa-traditional online business, mapa-online franchise, any type of business, mahirap po talaga sa una. Kailangan mong aralin, kailangan mo bigyan ng time, kailangan mo bigyan ng effort, kailangan mo ibigay yung best mo. Negosyante ka na ngayon. Hindi dahilan na dahil nababasa mo sa iba mahirap na rin sa'yo, nang hindi mo binibigay lahat, yung all of your best, right? My hope for you is, guys, I hope that you will be a solution finder rather than a problem solver or a solution finder kesa tayo yung gumagawa ng problema. Okay? May paraan. Hindi mo lang alam kung paano. Okay? And I hope you apply my strategies. If not, then, hanap kayo ng iba. Marami pong paraan. Marami pong paraan. No? Kasi mamaya pwede mo sabihin, baka naman sayang pera ko dyan. Guys, 17,888. Hindi natin pag-usapan tok-tok. Diba? 17,888. Anong negosyo ang pwede mong simulan sa 17,888? This is my other business. Ito po yung warehouse ko. Ganyan karami po yung produkto namin. Okay, sa isang order ko, ng mga items ko, kulang ang 17,000. Nagbabayad pa ako ng warehouse, nagbabayad ako ng empleyado ko ngayon, kuryente kahit na nasa abroad ako because of my stocks. Okay? Ganyan po kalaki. And kahit na meron kang sarili mong business, you need to advertise it, you need to market it, at hindi ka mawawala ng competitors. Okay? Instead of focusing so much kung anong meron sa iba, focus on your own business. Focus on your own. No? So ngayon, guys, that's it. I hope you find this video very informational. If you are interested to become an operator, if you have questions, if you have inquiries, this is my contact number, Viber, WhatsApp, and my Facebook page. Okay, I hope this video will enlighten you and give you, tawag dito, clarity. Okay, clarity sa pros and cons ng negosyo, no? And I hope my strategies that I share to you is helpful. Okay? So guys, sige na pa, bayan pa. Thank you so much for your time and God bless. Bye!